Magkakapatid na mahiyain ililipat sa apartment. At tatay pag-iwas ng tatay nila may malalim na dahilan. Kapatid na iniwasan ito pala ang dahilan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po, magkakapatid na mahiyain. Ililipat sa apartment. At tatay nila ito pala ang dahilan kaya iniwasan niya na makita siya sa kanyang kapatid. Si Mang Juan ay isang tahimik na tao. Isang mabait na ama sa 3 anak, sina Chris, Melissa, at Bea. Sa kabila ng pagiging mabuting ama, may isang bagay na palaging nagpapahirap sa kanyang puso, ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang sariling kapatid, si Mang Ramon. Hindi niya alam kung paano ito nagsimula, pero sa bawat pagbisita ni Mang Ramon sa kanilang bahay, palaging may distansya sa pagitan nila. Noong bata pa si Mang Juan, malapit na malapit siya kay Mang Ramon. Magkasama silang naglaro, nag-aral, at tumulong sa kanilang mga magulang. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang lahat. Isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Si Mang Juan ay nahulog sa isang kasalanan na hindi niya sinasadya, isang hindi pagkakaintindihan na nauwi sa isang matinding away sa kanilang pamilya. Si Mang Ramon ay nagsalita ng matindi sa kanya, at mula noon, hindi na sila muling nagkaayos. Dahil sa nangyari, naging mahiyain si Mang Juan. Hindi na siya komportableng makipag-usap sa kanyang kapatid, at sa bawat pagkakataon na magkikita sila, parang may mabigat na bagay na hindi nila kayang pag-usapan. Ang mga anak ni Mang Juan ay hindi alam ang buong kwento, kaya't palagi nilang nakikita ang kanilang ama na umiwas tuwing darating si Mang Ramon. Sa kabila ng lahat, si Mang Juan ay patuloy na nagsusumikap bilang isang ama. Hindi niya nais na madamay ang kanyang mga anak sa gulo ng nakaraan. Alam niyang isang araw, kakailanganin niyang magtapat sa kanila, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-aayos ng relasyon sa kapatid niya. Isang araw, habang nag-aalaga si Mang Juan ng mga halaman sa kanilang hardin, dumating si Mang Ramon. Ang puso ni Mang Juan ay mabilis na tumibok, ngunit hindi siya nakapagsalita. Tumingin lang siya kay Mang Ramon, at sa kanilang mata, parang nagsimula ng magbukas ang pinto ng nakaraan. Juan, sabi ni Mang Ramon na may malungkot na tinig, alam mo bang pinagsisisihan ko ang lahat ng nangyari sa atin? Napaatras si Mang Juan, hindi alam kung paano sasabihin ang mga saloobin na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Pero sa pagkakataong yun, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Ramon, sagot ni Mang Juan, ang hirap, pero siguro panahon na para mag-usap tayo. At doon, nag-umpisa ang unti-unting pag-aayos ng kanilang relasyon. Hindi man agad-agad, pero si Mang Juan ay natutong magpatawad at tanggapin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa bawat hakbang nila patungo sa pagpapatawad, naging mas magaan ang pakiramdam ni Mang Juan at mas nakangiti siyang muli sa harap ng kanyang pamilya. Habang tumatagal, napansin ng mga anak ni Mang Juan ang pagbabago sa kanilang ama. Hindi na siya mahiyain at tila mas masaya. Sa wakas, natutunan niyang hindi lahat ng pagkakamali ay hindi kayang ayusin, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagpapatawad. May tulong po sa inyo. So tingin, huwag po kayo maiya. Yung totoo po na Kailangan po namin matitirahan. matitirahan. Opo. Kasi po, Lupa. pag pinalis po kami dito, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Okay. So, unahin natin yung lupa, di ba? Opo. May hanap po ba kayong lupa dito malapit? Sabihan niyo po kung may lupa po dyan, ano? At purchase po natin. Pero sana yung presyong ano lang, ano? Pagtulong. Diba na kasi marami po kami pinapabahayan. Ano po, di lang naman po kayong tinutulungan namin, ano? Opo. So, bonus talaga kung may lupa. Ayan. So, bakit si tatay ay ayaw pong makipag-usap? Kasi po baka daw po kung makita siya mga kapatid niya. Anong mangyayari pag nakita siya ng kapatid niya? Hindi ko po alam. Mas maganda pa rin na makausap namin siya para naman niya mabigay namin kung ano pa talaga yung kailangan niyo dito pa. Ano po, lalo na siya yung nagtatrabaho, nagtatanim. May trabaho po ba siya ngayon? Wala na po. Wala na. Wala na naman. Okay.
So, malaking tulong sa inyo ang kalingap. Tama po. Tama po. Yung binibigay namin, yun na yung ginagawa niyong pang konsumo. Tama po, di ba? Opo. Pero dapat po magtrabaho pa rin po. Hindi naman po habang buhay or palagi tayong aasa o maghihintay na nagbibigay sa atin. Gahanap mo Mas po siya. maganda nga po yung binibigay ko is naiipon para sa future ng mga bata.